Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, tinanong ni Jae Gal-woon si Joey kung ano ang ibig niyang sabihin at ano ang susunod dahil ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na nasa kanila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap hanggang sa sandaling iyon. Kaya tinanong niya siya kung minamaliit ba niya ang kanilang kakayahan. Dagdag pa ni Jae Gal-woon, hindi lamang nila malalaman ang tungkol sa kanilang pera, lakas tao, at mga supply, kundi pati na rin ang talaan ng mga goso na lalahok sa kanilang susunod na plano, kung kailan nila isasagawa ang plano, at lahat ng iba pang datos. Ayon kay Jae Gal-woon, lubos nitong mababago ang paraan ng paghahanda ng alyansa ng MERM. Ngunit tinanong ni Joey si Jae Gal-woon kung ano ang kasunod noon kung ipagpapalagay nilang ipinadala nila ang lahat ng impormasyong iyon sa alyansa. Agad namang sumagot si Jae Gal-woon na kung mawala sa kanila ang lalawigan ng Onwi, ang mga ancestral rights na matatagpuan sa palasyo ng alyansa ay kailangang mamuhay na katabi nila. Sigurado si Jae Gal-woon na magpapadala ang alyansa ng ilang tao. Hindi bababa sa 3 hanggang 4 na malalaking grupo ng mga sundalo ang patutungo sa lalawigan ng Onwi. 4 lang, hindi ba masyadong kaunti iyon? Wika pa ni Joey. Bilang karagdagan, tinanong din niya si Jae Gal-woon kung hindi ba may 13 ang alyansa. Agad namang sumagot si Jae Gal-woon na hindi lamang sila ang mga kaaway ng alyansa. Ayon kay Jae Gal-woon, kailangan din nilang bantayan ang hangganang nag-uugnay sa Honam at Gwiju laban sa Sachien-hyo. At marami rin ang mga taong ipapadala mula sa pamilyang Namgang. Kaya naman napaisip si Joey sa sinabi ni Jae Gal-woon na 4 na hukbo ng alyansa ng MERM at ng pamilyang Namgang. Tinanong ni Joey si Jae Gal-woon kung ano ang mangyayari kung sabihin nilang nanalo ang alyansa. Agad namang sumagot si Jae Gal-woon at sinabi na batay sa personalidad ng general, sa tingin niya ay matindi nilang pipilitin ang mga kalaban. Ngunit susubukan nilang iwasan ang pakikipaglaban hanggat maaari. Dagdag pa ni Jae Gal-woon, ang pinakamagandang resulta ay ang pakikitungo sa hilagang bahagi ng Gangso at gawin silang kaalyado ng alyansa. Gayunpaman, tinanong siya ni Joey kung iyon na ba iyon, kung sa huli, pagkatapos maglaan ng napakaraming pagsisikap at tao, ang pinakamagandang posibleng resulta ay ang masakop ang ilang bahagi ng Hukchian Ryan. Samantala, sa isip ni Jae Gal-woon, ang lalaking iyon, na kilala bilang may-ari ng napakalaking negosyo, ay hindi man lang alam kung gaano kalakas ang Hukchian Ryan at nagtatanong pa siya ng mga hanggal na tanong. Bigla na lamang, sinabi ni Joey kay Jae Gal-woon na ang ibig niyang sabihin ay tatanggihan ng kanyang kumpanya ang tulong ng alyansa. Kasunod nito ay sinabi ni Joey kay Jae Gal-woon na maaari na siyang bumalik sa alyansa sa oras na iyon. Kaya naman talagang nabigla si Jae Gal-woon sa sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Joey. Ngunit sinabi muli ni Joey sa kanya na sinabi niya, tinatanggihan niya ang kanyang suporta. Subalit sinabi ni Jae Gal-woon, hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kakasabi lang niya na ang mga espiya mula sa alyansa ay lahat pinatay. Dagdag pa ni Jae Gal-woon, sinuri at napagpasyahan ng alyansa na may 70% posibilidad na aatakihin ng Hukchian Ryan ang hapbi sa ganoong sitwasyon. Ngunit sinabi lamang ni Joey na seryoso, hindi mangyayari ang ganoong bagay, kaya sinabi niya kay Jae Gal-woon na huwag mag-alala tungkol doon at bumalik na. Sa isang iglap, tinanong ni Jae Gal-woon si Joey kung ano bang plano niyang gawin. Dagdag pa ni Jae Gal-woon, naiintindihan niya na nasa likod din ni Joey ang pamilyang Namgang at maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Higit pa rito, si Joey ay isang hindi matatalong goso, kaya naiintindihan ni Jae Gal-woon ang kanyang kumpiyansa. Ngunit ayon pa kay Jae Gal-woon, sa Hukchian Ryan, may libu-libong iba pang mahuhusay na goso rin. May higit sa 20 goso rin na halos hindi matatalo. Gayunpaman, sinabi lamang ni Joey kay Jae Gal-woon na wala siyang balak na magbahagi ng lihim sa isang taong wala sa parehong panig. Dagdag pa ni Joey, sa oras na marinig ni Jae Gal-woon ang kanyang plano, nasa iisang bangka na sila. Hindi rin niya hahayaang makabalik si Jae Gal-woon sa alyansa. Kaagad, tinanong ni Jae Gal-woon si Joey kung ikukulong ba siya nito o kung anuman. Ngunit sinabi lamang ni Joey sa kanya na hindi na kailangang umabot pa roon. Kailangan lamang ni Jae Gal-woon na makilahok sa kanyang plano. Ngunit syempre, dapat umalis si Jae Gal-woon sa alyansa. Gayunpaman, sinabi ni Jae Gal-woon na ayaw niya.
Kaya agad na sinabi ni Joey sa kanya na kung ayaw niyang marinig ang kanyang plano, maaari na lamang siyang bumalik sa alyansa. Bilang resulta, natigilan si Jae Gal-woon sa sandaling iyon. At bigla na lamang, lumuhad siya ng parang labis na nalilito. Kaya sinabi ni Joey sa kanya, na hindi siya naniniwala sa anumang pangakong ginawa lamang gamit ang bibig. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey kay Jae Gal-woon na kailangan lamang niyang pirmahan ang mga iyon. Sa isang kisap mata, agad na pumirma si Jae Gal-woon at pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na sabihin na sa kanya ang plano. Samantala, tinanong ni Joey si Jae Gal-woon kung ano sa tingin nito ang mangyayari kung aalis ang pamilyang Jo sa hapbi. Dagdag pa ni Joey, hindi niya kailanman itinuring ang sarili bilang isang negosyanteng nagbebenta ng mga bagay. Gayunpaman, tinanong siya ni Jae Gal-woon kung ano ba ang tawag niya sa lahat ng mga bagay na ibinebenta niya hanggang sa sandaling iyon. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na kultura ang kanyang ibinebenta. Ngunit tila nalito si Jae Gal-woon kung anong klaseng negosyante ang nagsasalita ng ganoon kayabang. Gayunpaman, dagdag pa ni Jae Gal-woon, baka kwalipikado naman talaga si Joey na sabihin iyon. Samantala, ang kulturang naitatag na sa mga tao ay hindi mapapalitan. Blackwater at malamig na tsaa. Matutuluyan na umiiral lamang sa hapbi, transportasyon na umiiral lamang sa hapbi. Mga surir na umiiral lamang sa hapbi at alak na yelong nyebe na umiiral lamang sa hapbi. Paano kung ang lahat ng iyon ay mawala sa isang kisap mata? Ang mga nakatikim na nito ay hindi na kailanman makakalimot dito. Ang mga pagnanasang iyon ang mismong pader na nagtatanggol sa kanyang negosyo. At ang kanyang negosyo lamang ang kumokontrol sa lahat ng kulturang iyon. Ayon kay Joey, plano niyang ibenta ang mga kulturang iyon sa Gangso. Ngunit syempre, hindi tulad ng ikinababahala ni Jae Gal-woon, hindi sila mapapasailalim sa kanilang pamumuno. Dagdag pa ni Joey, syempre, nakakatakot ang kapangyarihan ng Hook Chien Ryan. Ngunit kung magpakita sila ng anumang senyales ng pagbabante sa kanila, ipapa-address ni Joey ang lahat ng kanyang negosyo mula sa Gangso. Sa puntong ito, tinanong ni Joey si Jae Gal-woon kung kakayanin ba ng mga tao ng Gangso na umalis sila sa kanilang lupain. Ngunit bago iyon, tinanong niya si Jae Gal-woon kung sa tingin ba nito ay magtatagal ang mga martial artist ng Hook Chien Ryan nang wala sila. Higit pa rito, hanggat kontrolado nila ang kultura, walang sinuman ang makakagalaw sa negosyo ng pamilyang Jo. Kahit ang alyansa ng MERM ay hindi magagawang galawin si Joey. Gayunpaman, tinanong ni Jae Gal-woon si Joey kung baka siya ay. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang tanong. Nang biglang sinabi ni Joey sa kanya na oo, lalamunan ang buong lugar. Nguyain sila ng paunti-unti. Dagdag pa ni Joey, ang mga gagong iyon mula sa Hook Chien Ryan na gustong kunin ang pag-aari ni Joey. Papagapangin sila ni Joey sa ilalim ng kanyang mga paa at gagamitin sila na parang aso. Ayon naman kay Jae Gal-woon, kung sasakupan ni Joey ang ganoon kalaking lugar, sa tingin niya ay kakailanganin ni Joey ng napakalaking halaga ng puhunan. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na iniisip niya ang 100,000 barya. 100,000 pilak na barya. Gulat na wika ni Jae Gal-woon. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na mukhang minamaliit niya ang negosyo ng pamilyang Jo. Dahil ayon kay Joey, hindi naman niya sinabing pilak. Kaya naman talagang nagulantang si Jae Gal-woon. Nang mapagtanto niyang 100,000 gintong barya pala iyon. Kaya talagang napapaisip si Jae Gal-woon kung magkano ang kinikita ng kanilang negosyo bawat buwan. Gayunpaman, ayon kay Joey, hindi lamang si Jae Gal-woon, kundi karamihan sa mga tao sa paligid nila ay iniisip na ang hotel at ang restoran ang pangunahing negosyo. Ngunit hindi iyon ang totoo. Kalahati ng kita ng kanilang negosyo ay nanggagaling sa pandayan sa Onwi. Dagdag pa ni Joey, ang Onwi Smithy lamang ang lugar na nagsusuplay ng lahat ng armas para sa hukbo ng 30,000 tao sa Onwi. Ang kabuuang kita na nakuha ng Onwi Smithy mula sa pagbebenta ng lahat ng armas na iyon sa hukbong iyon sa loob ng 6 na buwan ay 55,000 gintong barya. Bukod pa rito, para sa maayos na pagkukumpuni ng lahat ng iba't ibang uri ng armas na mayroon na sila, kumikita sila ng 20,000 gintong barya. Iyon ang halagang nakuha nila mula sa pagtatrabaho sa nag-iisang hukbong iyon sa hapbi. Sa loob lamang ng 1 taon. Kung isasama ang lahat ng karwahe,
100 uri ng kagamitan para sa pagsasaka, pagmimina, at iba pa. Napatanong si Joey kung may makakaisip ba kung gaano kalaki ang maaaring kita ng Onwe Smithy sa isang taon. Ang dahilan kung bakit nasakop ng kumpanya ni Joey ang buong hapbi sa loob ng 3 taon ay dahil ang lahat ng kinikitang iyon ay ginamit bilang puhunan sa iba pang mga negosyo. Gayunpaman, sinabi ni Joey kay Jay Galwon na plano niyang mamuhunan ng humigit kumulang 100,000 gintong barya sa ngayon at kung hindi iyon sapat, dodoblihin niya o maging tripleng halaga pa. Ibubuhos ni Joey ang lahat dahil napagpasyahan na niyang gawin iyon. Sigurado si Joey na hindi makakapag-isip ng maayos ang mga gagawing iyon matapos niyang gumastos ng ganoon karaming pera. Pagkatapos nun, tinawag ni Joey si Jay Galwon na kanyang manager at tinanong siya kung bakit hindi pa ito tumatayo at itinatago ang kontrata. Kaya naman talagang nabigla si Jay Galwon matapos niyang marinig iyon dahil ayon sa kanya, akala niya ay magiging Chief Operations Officer siya. Dagdag pa ni Jay Galwon, kahit ang sweldo ay kalahati lamang ng halagang inalok ni Joey noong nakaraan. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nakadepende sa sitwasyon at panahon. Noong panahong iyon, nagsisikap si Joey na makuha siya, ngunit sa araw na iyon, lubos na naiiba ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Joey sa kanya na huwag umasta na parang baguhan. Gayunpaman, tinanong ni Jay Galwon si Joey kung maaari man lamang ba siyang turuan nito ng aritmetika. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok sa eksena si Manager Lee at iniulat kay Joey na dumating na ang batang Panginoon. Kaya naman sinabi na lamang ni Joey kay Jay Galwon na mukhang tuturuan niya siya habang papunta sila sa Namchang. Gayunpaman, ayon kay Jay Galwon, kaya niyang maghintay ng ganoon katagal. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Jang Ho dahil medyo nahuli siya. Sa kabilang panig naman, masayang binati ni Zhang Yilong sina Joey at Jay Galwon. Ngunit tila nagulat si Jay Galwon nang makita niyang naroon din si Zhang Yilong. Wow! Talagang nakatiis ka ng mabuti, Jay Galwon. Sambit ni Zhang Yilong. Gayunpaman, samantala, tinanong ni Joey sina Jang Ho at Zhang Yilong kung tungkol saan ba iyon na talagang pumunta pa sila doon ng napakaaga. Agad namang sumagot si Zhang Yilong at sinabi na iniisip niya iyon. At nababaliw siya sa pag-iisip na pababayaan niya si Joey na umalis ng ganoon na lamang. Pagkatapos ay tinanong ni Zhang Yilong si Joey kung alam ba nito kung gaano kasama ang mga gagawing iyon. Dagdag pa ni Zhang Yilong, walang sinumang mas nakakakilala sa mga gagawing iyon kaysa sa kanya. Kaya sinabi niya kay Joey na isama siya, ngunit natigilan si Joey sa sandaling iyon. Kaya sinabi ni Zhang Yilong kay Joey kung bakit hindi na lamang nila subukang pamahalaan ni Jiyumbo ang hotel kung nag-aalala siya tungkol dito. Hong Jiyumbo, iyong lalaking walang ipinapakitang pag-unlad. Kalokohan, wika pa ni Joey. Ngunit ayon kay Zhang Yilong, mas mahusay talaga si Hong Jiyumbo sa pamamahala kaysa sa pagbebenta. Sinabi rin ni Zhang Yilong na magtiwala siya rito dahil magaling siyang humusga ng kakayahan ng mga tao. Kaya naman, sinabi na lamang ni Joey na sige. Gagawin nilang si Jiyumbo ang mamahala upang makasama nila si Zhang Yilong. Dagdag pa ni Joey, para iyong mga Avengers. Ngunit nalito si Jay Galwon kung ano ang Avengers. Gayunpaman, ngumiti lamang si Joey at sinabing, aalis na ba tayo ngayon at gumastos ng parang baliw? Samantala, sa kabilang dako, may isang babaeng nakatayo sa ibabaw ng bubong. Sa kabilang banda naman, habang tinitingnan ng lalaking ito ang babaeng iyon, sinabi niya na ganoon pa rin ang babaeng iyon. Umaakyat sa bubong nang nakalugay ang buhok na parang may kung ano siya. Sa puntong ito, tinanong ng lalaki ang babaeng ito, kung alam ba niya na mukha siyang multo. Ngunit hindi siya sinasagot ng babaeng ito. Oo, ikaw na nakakatakot na bruha. Bagay iyon sa iyo, sambit pa ng lalaking ito, at bilang karagdagan, tinanong niya ang babae kung akala ba nito ay gusto rin niyang makipag-usap sa kanya. Sinabi rin niya rito na tigilan na ang pag-arte na parang baliw na bruha at bumaba na. Sa isang iglap, agad na bumaba ang babaeng ito. Gayunpaman, sinabi niya sa lalaki na ulitin iyon. At kaagad, tinitigan siya ng lalaking ito at sinabing, tingnan mo ang malamig na mukhang iyan na parang hindi dadyugo kahit isang patak kapag sinaksak. Isang parang zombie na bruha. Nakakatakot na nilalang. Bilang resulta, biglang nagalit ang babaeng ito.
Pagkatapos nun, tinanong niya ang lalaki kung anong klaseng pokpok na naman ang pinaglaruan siya na para bang sasaktan niya ito. Tinanong din niya siya kung bakit sa kanya nito ibinubuntan ang galit nito. Ngunit sinabi lamang ng lalaking ito na tingnan ang paraan ng pagsasalita ng bruhang iyon na hindi pa nga nakapag-asawa ngunit napakabastos magsalita. Sinabi rin ng lalaking ito na iyon ang dahilan kung bakit dalaga pa rin ang babae hanggang sa oras na iyon. Gayunpaman, sinabi ng babaeng ito sa lalaking ito na sabihin na lamang sa kanya kung bakit ito naroon. Dagdag pa ng babaeng ito, kung walang mahalagang dahilan, papuputukan niya ang isa pa nitong bayag. Kaagad, sinabi ng lalaking ito na nagpakita ang gintong duwende sa Poyangho. Kaya naman natigilan ng babaeng ito sa kanyang narinig. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ng babae na ito ang lalaking ito kung ang ibig ba niyang sabihin ay may taong nanggugulo sa lawan ng Poyang. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabi na hindi niya alam. Dagdag pa ng lalaking ito, sinasabi lamang niya sa kanya ang narinig niya mula sa kanilang mga nakatataas. Higit pa rito, sinabi rin ng lalaking ito na ang lalaking iyon ay bumibili ng napakaraming lupa sa paligid ng lawa ng Poyang. Ayon sa babaeng ito, sigurado siya na tatakbo ito sa takot pagkatapos na manakawan. Hindi ganoon kabihira makakita ng taong katulad niya. Gayunpaman, tinanong niya ang lalaki kung kailangan ba talaga nilang pakialaman. Hindi bihira makakita ng taong bumibili ng 200 kilometro kwadrado. Tanong ng lalaking ito sa babae. Kaya naman talagang nagulat ang babae sa kanyang narinig. Ayon pa sa babaeng ito, inakala niya na isa na naman itong tao mula sa maharlikang pamilya. At ayon naman sa lalaking ito, maging ang dakilang Dan Wumyong ay Naples matapos masipa ang sarili niyang puwit. Kaya naman napatanong siya kung sino pa ang mga ngahas na pumunta roon pagkatapos nun. Sinabi naman ng babaeng ito na nakakatawa iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung iniisip ba nila na may magagawa sila rito matapos bumili ng ganoong kalaking lupain. Agad namang sumagot ang lalaking ito at sinabi na hindi niya alam. Sa kabilang banda, sinabi ng lalaking ito sa kanya na gusto ng kanilang mga nakatataas na makilala nila ang lalaking iyon. Ngunit nagulat ang babae at tinanong niya siya kung bakit. Ayon sa lalaking ito, narinig niyang gusto rin itong bilhin ang kanilang lupa. Gayunpaman, tinanong siya ng babaeng ito kung sinasabi ba niyang patuloy silang inaalok ng pera ng lalaking iyon upang bilhin ang lupa ng Wuxian Ryan. Sa isang iglap, sinabi ng lalaking ito na oo. Kaya napatanong ang babaeng ito kung sumabog ba ang utak ng taong iyon o ano. Malupit na lintik, bakit mo kailangang gumamit ng ganoong ekspresyon habang sinasabi iyon? Wika ng lalaking ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng babaeng ito na siya naman ang literal na nagpapasabog ng mga ulo. Samantala, sinabi ng lalaking ito sa kanya na maghanda na dahil ayon sa kanya, papunta na sila. Agad naman, tinanong siya ng babaeng ito kung pupunta ba sila roon sa pinakasentro ng Wuxian Ryan. Direkta namang sumagot ng oo ang lalaking ito. Pagkatapos nun, sinabi ng babaeng ito sa lalaki na ipahiram sa kanya ang karit mamaya dahil gusto niyang hiwain ang tiyan ng taong iyon at makita ang mga bituka nito na tumapon. Bilang karagdagan, tinanong ng babaeng ito ang lalaki kung gusto ba nitong tawagin ang iba pang mga kalalakihan at magkaroon ng botohan ng kasikatan upang makita kung sino ang mas malupit at mas malamig sa kanilang dalawa. Hoy! Ikaw na puting lintik! Ang pagtawag pa lang dito na botohan ng kasikatan ay nagpapatunay kung gaano kakabaliw at ka-abnormal. Galit na wika ng lalaking ito. Sa kabilang banda, tinanong siya ng babaeng ito kung saan nila hihintayin ang mga ito. Agad namang sumagot ang lalaking ito na sa gusali ng samyu ng isda. Lumipas ang ilang minuto, sa gusali ng samyu ng isda, sina Jiang Ho, Jiang Elryong, Jay Galwon at si Joey ay naghihintay na sa kanila. Bigla na lamang, dumating ang lalaking ito sa lugar. Ang nakakagulat, biglang inihagis ng lalaking ito ang kanyang sandata sa harapan ni Joey. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung siya ba iyon, ang taong bumibili ng kanilang lupa. Ngunit sinabi lamang ni Joey sa kanya na umupo muna. Kaya naman natigilan ang lalaking ito habang sinasabing, "Wow, tingnan mo itong matapang na batang ito. Kilala mo ba kung sino ako, hindi ka ba natatakot?" Subalit sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Jiang Ho ang kanyang kapangyarihan at naramdaman ito kaagad ng lalaking ito.
Kaya naman sinabi niyang may dahilan kung bakit hindi natatakot si Joey. Gayunpaman, ayon kay Joey, dahil pumunta siya roon, may balak itong pakinggan ang sasabihin ni Joey. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung tama ba siya. Kaagad, sinabi ng mayabang na lalaking ito kay Joey na magpatuloy. Sa kabilang banda, sinabi ni Jae Galwon na kailangan niyang buksan ang mapa. Kaya tinanong niya ang lalaki kung maaari bang alisin nito ang bagay na iyon sa mesa. Agad-agad, sinunod ng lalaking ito ang kahilingan ni Jae Galwon. Kasunod nito, agad ding binuksan ni Jae Galwon ang mapa. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.